Ayan, okay. So, yan na. Sabi ko nga po, ako po ay excited na sa gabing ito, no, para maipakilala sa inyo yung ating very special guest speaker natin ngayon na itong taong to, ito po yung isa po sa mga kanina ko po nababanggit na especially po sa amin, no, ni na Coach, ano, ni na Coach Gingging, isa po siya sa mga tumulong talaga sa amin nung nagsisimula kami dito. Kami po yung mga talagang wala sa hatawan noon, di ba, sa todo, sa umaga ng umuwi, di ba? So kami po yung mga magkakasama talaga nung time na yon and hanggang ngayon, no? Kaya po ang saya talaga at ang ganda ng negosyo natin kasi dito mo talaga makikita at saka makikilala yung bukod sa pamilya mo ay magkakaroon ka ng second family mo na para mong mga kapatid. Ano po, kaya ayan, so yun, excited na po akong ipakilala sa inyo. So for the background, sabi ko nga kanina, no, marami na rin itong natulungan ng mga kagaya po ninyo ng mga retirees, mga employee na kumita po ng malaki dito na ginagawa po yung sistema natin. And pagdating po sa mga resulta dito po sa negosyo natin, grabe, isa na rin po ito sa mga resultado. Isa na rin po ito sa mga tao na kumita ng malaki and ang napakaganda talaga, no? Isa na rin po siya sa Uno International Top Earner and ngayon po, no, pasok po siya sa ating unofficial na naman na top earner ng buong company natin. Ano po, napakabait na tao, isa sa mga tao na talagang pag hiningan mo ng tips, 'di ba, all out talaga, hindi ka talaga titipidin. And sobrang thankful din po kami sa kanya, especially kami ni na coach na isa nga po sa mga dahilan kung bakit po kami din ngayon, ganito ngayon sa negosyo na ginagawa natin. So for the background, isa po siyang professional, bank employee po ang trabaho niya dati, former bank employee po, no, sa Metrobank. At ngayon po, hindi po naging hadlang yung pagiging professional niya para po hindi niya magawa ng tamang negosyo. Bagkus yun po yung naging drive niya para mas maging successful siya at mas gawin niya ng tama todo ang negosyo natin. Okay, so eto na, hindi ko na papatagalin. Si Coach na po ang bahalang magkwento ng success story niya. Paano ba siya kumita, paano niya nagawa, at yun po ay i-share niya sa atin ngayon. Kaya okay lang ba, invaders? All ears tayo, no? Wala mo nang matutulog, wala mo nang kung ano-anong gagawin. Ano tayo, okay lang ba na lahat tayo sa kanya makinig ngayon? Okay, so eto na, hindi ko na papatagalin. Team Invaders, no? Without further ado, palakpakan natin, walang iba, ang coach natin, Coach Sally Banico. Hello po, Coach Sally. Ayan, grabe, no? Thank you so much, Coach Ninay. Ayan, nakikita ko sila pumapalakpak eh. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nandirito ngayon. And syempre, actually po, hindi na po bago sa akin yung iba dito, no? Talagang nakikita ko po palagi sa Zoom, lalo na po si Sir, ayan, grabe to, si Sir Romeo Sumalba, grabe. Nakaway ka man, Sir. Kaway ka. Yan, no? Kumakaway si Sir, oh. Ayan, anyway, thank you so much po kay Sir, kay Coach Ninay sa nag-intro po sa akin and sa totoo lang po, no? Isang malaking privilege po na makapag-share po sa inyo ngayon kasi syempre ang Invaders, isa po to sa pinaka matatag tsaka mga malalakas na grupo po under ng team natin, no? Under ng Team Royals, no? And syempre, sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga coaches po natin na nandirito. Gaya nga po ng sabi ni Coach Ninay, sila yung mga taong kasabayan ko rin po na gawin yung negosyo natin, no? Especially Coach Ana May Siscar, Coach Francie J. Maricoleta, and syempre si Coach Nina. Yan yung mga taong talagang sobrang titibay at sobrang lakas po sa negosyo na ginagawa natin. Kaya unang-una, napakaswerte po ninyo, no? Kasi yung mga coaches natin na nandirito talagang knowledgeable pagdating po sa business na ginagawa po natin. And anyway, pasensya na po kayo, di po ako magaling magsalita pero gagawin ko po yung best ko para ma-share ko po sa inyo yung mga nangyari po sa akin dito. And sana po kahit papaano may matutunan kayo sa mga isi-share ko. And yung mga isi-share ko lang din naman, ito po yung mga bagay na na-experience ko po dito sa negosyo natin. And alam mo naman 'di ba, sa business natin talagang marami ka ditong mararanasan na mga bagay na hindi mo pa nararanasan, 'di ba? No, so magandang bagay po, baka yung mga nararanasan mo ngayon, yan din po yung mga na-experience namin before. And syempre, yan start na po ako. And kinig lang po kayo mga sir.
Kasi baka sakaling makatulong po tayo sa inyo and yun naman po talaga yung gusto natin, no? Yung matulungan po natin yung bawat isa. Kasi ang business po natin, building people. Ibig sabihin, kailangan magtulungan po tayo bawat isa kasi iisang grupo lang din naman po tayo. Okay, so share screen lang po ako. Ayan, ayan. Nakikita na po ba? Yan. Ayan. Narinig ko po pala kanina, condolence po sa family ni Sir Pete Amutan, no? Di ko po alam yun eh. Ngayon ko lang po narinig kay Coach Ninay, pero kasama na pala ni Lord si Sir Pete Amutan. Yan. Anyway po, para sa ating lahat, no, sabi nga ni Coach Nina, yung ginagawa nating negosyo para makatulong sa pamilya natin. So, mas maganda po, mas kailangan po nating patatagin pa yung bawat isa, lalo na sa ginagawa nating negosyo. Okay, so ito po, pakilala lang po ako mga ma'am, mga sir. So, yan po yung pangalan ko. Di ko alam kung may mga hindi pa po nakakakilala pa po sa akin dito. Meron pa po ba? Taas mo nga po yung kamay mo. Tinitingnan ko po kayo sa screen eh. Ayan, si Tita Nen, nakikita ko to sa ano eh. Nakakasalubong ko to sa veterans eh. Ayan. So, yan po yung pangalan ko. Ang background ko naman po, dati po akong bank employee. So, tama po si Coach Ninay. Dati po ako nag-work sa bangko, pero hindi po ibig sabihin, marami tayong pera. 'Di ba? Kasi akala nila kapag nag-work ka sa bangko, marami ka ng pera eh. Maraming pera yung bangko kasi syempre, yun, puro pera yung hawak natin doon eh. Pero, ayan, kahit papano, may experience din naman ako na maganda dyan sa bangko. Pero kung pag-uusapan natin yung pagkuha ng pangarap, malabo po talaga. Okay, so ito po ako dati. Yan po yung time na nag-work po ako sa bangko. And yan din po yung mga panahon na kinasusukluman ko yung trabaho kasi napakadami ko pong work dyan. Hindi po ako teller. Okay, hindi po ako yung nasa makikita mo pag nag-deposit ka or nag-withdraw ka sa bangko, hindi po ako teller. Ang pinakatrabaho ko po sa bangko, nasa pinaka-office po ako. Okay, nasa office po ako ng Metro Bank, sa main office po dyan sa Makati Ave, na kung saan kami po yung nagpa-process ng mga papers na kung saan, halimbawa, bumili ka ng bahay, bumili ka ng house and lot or vacant lot sa bangko. Tapos, or may utang ka, ang collateral mo, yung bahay at lupa mo, kayo may yung nagpa-process po nun. Okay, so nasa ano po ako, hindi ako nagkakamali, ngayon ko lang naalala, acquired asset ata yun. Ayun, acquired asset department, nandun po ako. So tumagal po ako dyan. Pero hindi naman ganun katagal katulad ng iba kasi 2 taon lang po ako dyan. Okay, di ko alam kung may mga empleyado pa po dito, may mga working pa po ba? May mga nag-work pa po ba dito? Wala na, no? Kasi karamihan naman mga retirees, no? So ako po, tumagal po ako ng 2 years sa bangko. Hindi ko na po masyadong tinagalan kasi sabi ko ganun din eh. Yung boss ko kasi nakita ko yung ano niya, sahod niya. Hindi ko naman sinasadya, nakalapag lang kasi sa table. So nakita ko ang sahod niya, 50,000 isang buwan. Pero ang take home niya doon, nasa 10,000 lang. So yung 10,000, imagine mo saan makakarating yung 10,000, 'di ba? And yung 40,000, nandyan papasok yung car loan niya, yung iba't iba pa niyang mga deductions, yung iba pa niyang mga loan. So sabi ko sa sarili ko, kung mag stay ako dito sa bangko, at ganito lang din naman yung kikitain ko, 'di ba? Napaisip ako, sabi ko wag na lang. Kasi bakit yung 50,000 isang buwan, kayang-kaya naman natin kitain dito sa negosyo natin 'yan eh. 'Di ba? Baka nga ikaw mismo na experience mo na kumita ng 50,000 isang linggo, 50,000 isang buwan, 'di ba? So possible talaga po siya. Kaya nung time na nakita ko po yung payslip niya, doon po ako mas napaisip na sabi ko, hindi na ako tatagal dito. Kaya nung nagkaroon po ako ng opportunity na gawin yung negosyo, ang magandang bagay po no, talagang dinere-diretso ko po siya. Pero anyway, ang nag-refer po sa akin dito, kaklase ko po ng college. Yan, nakikita mo na to. For sure baka kilala mo rin siya. So ito po siya oh. So ito ako yung binilugan ko, yan ako. And ito po yung nag-refer po sa akin si Coach Rain. Ayan, 'di ba? Ayan si Coach Rain. Siya po yung nag-refer sa akin dito. And to be honest po, 3 times niya akong ini-invite pagdating sa ganitong klase ng negosyo kasi sabi niya,
Kung di ako nagkakamali yung first attempt niya sa akin, diniretsa niya ako, sabi niya meron daw siyang networking. So, syempre ako, alam-alaman ako eh, hindi ako pumunta, hindi ako sumama. Pangalawa, sabi niya, part-time daw encoder. So, since may work ako that time, hindi ko rin siya pinagbigyan kasi feeling ko, okay na ako sa trabaho ko. Pero nung third attempt niya, dun ako napasama. Alam mo kung anong refer niya sa akin? Ang pag-invite niya sa akin? Ang pag-invite niya sa akin, sabi niya, comedy bar daw. So, doon ako napasama kay Coach Rain. Imagine mo, partner, no? Yung first and second attempt niya, hindi ako pumunta. Doon pa ako sa third attempt. Ibig sabihin, kung ikaw, meron kang iniimbitahan ngayon, meron kang mga kinakausap ngayon, first attempt mo, second attempt mo, o third attempt mo, ayaw pa rin niya sumama, ayaw pa rin niyang sumali, okay lang po yun. Kasi malay mo, sa fourth attempt mo o sa fifth attempt mo, doon na siya sasama, di ba? And yung tao na yon, di mo mamamalayan, yun pala yung magbibigay sa'yo ng maraming mga business partners natin. So, ganun po yung nangyari sa akin. Ayan. Kung bakit po si Coach Rain yung nag-refer sa akin dito, sabi ko nga, classmate ko po siya ng college. And magkakatabi po kasi kami. Syempre, di ba? Si Coach Rain is Abong, Ann Lorraine Abong. Tapos ako, Sally Banico. Tapos yung nasa gitna, ni Carla Calzado. So, ABC, magkakatabi po kami nung time po na nag-aaral po kami. And kung bakit kami may picture na ganyan, yung isang buo, dahil magkasama po kami sa feasibility study. So, kami yung magkakagrupo, kami yung gumawa ng FISIB namin before. And, ayan, to cut the long story short, ini-invite niya ako sa third attempt, sumama ako, ginawa ko po siya. Okay, so nung time na ginawa ko na po siya, doon na po ako nagsimula. So ito po ako nung nagpa-part-time ako. May mga part-timer pa po ba dito, mga ma'am, mga sir? May mga nagpa-part-time pa ba? Wala naman na siguro, no? Or lahat na full-time po, no? So ako po, ito po ako nung nagpa-part-time po ako. Baka magulat ka ha. Ayan, ito po ako yung naka-violet. So, yung naka-violet, tas ang katabi ko si Coach Carl, 'di ba? Sobrang laki ng difference. Kasi makikita mo si Coach Carl ngayon, ibang-iba na yung itsura niya, 'di ba? So, yan po yung time na nagpa-part-time po ako sa business natin. And ito po, hindi pa po ako niyan eh. Ayan, part-time nga po. Part-time ako niyan. And gabi po yan. Kumbaga parang after po namin sa opisina, dumediretso po kami sa tambayan namin. May tambayan po kami dyan sa may Ortigas eh. So, yung moment na dyan po ako nagsisimulang tinuturuan na po kami. So, binibigyan na po kami ng mga knowledge ng mga coaches po natin. And kung di ako nagkakamali, nakasabayan ko rin po dito sila Coach Ninay. Ayan nga yung sinasabi niya na medyo nauna lang po ako sa kanila ng konti, no? Pero halos magkakasabay po kami, halos magkakasama po kami na nagpa-part-time before kasi halos magkakasabay lang din naman kami that time eh. So yan po yung mga tao na kasabayan ko po nung nagsisimula po ako. Kung makikita nyo po, nandyan si Mentor Renmark, nandyan sila Coach Ian Joserada, Coach Michael Bravo, 'di ba? Coach Rain Abong. So, yan yung mga kasabayan ko po na nagsisimula ako. And, nung nag-start po kami, sobrang ano po talaga, ang dami po namin mga experience na hindi po namin akalain na mararanasan po namin dito sa negosyo natin. Kasi ikaw po napakaswerte mo na kasi karamihan naman po nang nandito ngayon, no? Talagang naabutan nyo na po yung new normal natin. Ibig sabihin, wala naman na tayong pandemic, after nung pandemic, saka po kayo pumasok. So, napakaswerte po ninyo kasi meron po tayong sistema na nakabuild na. Okay, so dati po kasi nung nagsisimula po kami, wala po kaming matibay na sistema. Kung ano lang po yung latest sa kabilang grupo o sa iba't ibang grupo, yun lang din po yung sinusundan namin. Yun lang din po yung ginagaya namin. Pero yung mismong sariling sistema, yung grupo natin, wala pa po kaming masyadong ganun. Kasi bakit? Sabay-sabay po kaming natututo pa lang eh. Hindi pa po kami ganun karunong. Okay, kasi nga halos magkakasabayan, halos nagsisimula pa lang gawin yung negosyo. So wala pa po kaming masyadong idea. Kaya unang-una po, mga sir, napakaswerte po ninyo kasi meron na po tayong build na system. Ang maswerte pa po kayo kasi yung mga coaches po natin na nandirito, sila Coach Ninay, Coach Francie J, sila Coach Anna May, talagang sobrang gagaling po niyan gumawa ng sistema. And for sure, yung Team Invaders, may sarili po kayong sistema. Ang gagawin mo na lang, sasabayan mo na lang siya.
Okay, sabayan mo, i-follow mo, sundin mo, gawin mo. Yun na lang yung gagawin mo dun sa sistema na meron kayo. Kasi kami dati, wala po kaming ganyan. Kaya nga po medyo nag-struggle po kami. Medyo nahirapan po kami. Kasi nga, ang sistema namin, talagang face to face. Talagang hataw kami face to face. And imaginein mo, no? Ito kami, oh, na nag-start kami, oh. Oh, ito si Coach Rena, yung naka-pink. 'Di ba? Sobrang payat pa ni Coach Rena. Yung nasa kabila niya, si Coach Rosalie Mendoza. 'Di ba? So, nung mga moment na yan, grabe talaga. Yung simpleng mga ganyan, mga ganyang pagkain. Pangarap po namin yan dati kasi bakit hindi na po namin kayang i-avail yung mga ganyang food dati kasi bakit nawawalan din po kami ng nawalan din po kami ng budget, nawalan po kami ng pera. Pero yun nga, sa business na ginagawa natin, susubukin ka talaga eh. Kumbaga yung temper mo, yung patience mo, yung attitude mo, susubukin ka talaga niya. Pero kapag nalagpasan nyo po lahat yun, sigurado po ako, yung mga nangyayari po sa amin ngayon, mangyayari din sa'yo. Okay, so yan po yung mga kasabayan ko, yan po yung mga nag-guide din po sa akin, yan lang din po yung mga tumulong po sa akin na gawin yung negosyo po natin. Yung kwento ko nga last time po, no, yung etong nag-iisa ko pong sapatos na yan dati. Sobrang mahal na mahal ko yan kasi parang taon ko pong sinuot yan. Imaginein mo, jelly shoes lang yan ha. Pero ang tagal na panahon kong tiniis po yung sapatos na yan. Kasi bakit? Wala na po akong naubusan din po ako ng budget. Siyempre, wala na po akong trabaho, di ba? Nag-resign na po ako sa trabaho ko. Full time ko po yung business para at least mas marami po akong matutunan, mas marami po akong malaman sa negosyo natin. Talagang mas binigyan ko po siya ng oras. Okay. So ikaw kung gusto mong kumita ng malaki, mas maganda, mas bigyan po natin ng oras. Tama po yung ginagawa natin, mga ma'am, mga sir. Tama po na lagi po tayo nasa training. Tama na lagi tayo nakikinig sa mga coach natin, 'di ba? Kasi yan din naman yung ginawa ko dati. Talagang nung nagsisimula po ako, wala pong training na hindi ako inatenan. Lahat po ng trainings, may paid trainings man yan, or walang bayad na trainings, lahat po yan sinamahan ko. Lahat po yan inatenan ko. Wala po akong pinalagpas dyan. Kaya tama po yung ginagawa natin na yung basic training po natin ngayon, every Monday, no? Mahalaga, wag na wag ang mawawala dito. Kasi ito yung mga bagay na makakatulong sa'yo para mas lalo pa tayong mag-grow sa business po natin. Okay, so ito po yung first batch ng mga downlines ko po. Okay, sabi ko nga nung nakaraan, ito po yung mga taong, imagine mo ilan din po yan, no? 2, 4, nasa 15 rin po yan. Pero imagine mo partner, no? Mga sir, kahit 15 na yung downline ko that time, to be honest po, wala pong kinita dyan. Okay? Wala po akong kinita dyan kasi bakit nagsisimula pa lang po ako eh. At the same time, nagbi-build pa lang kasi ako ng left side ko. Yung isang side ko, 'di ba sabi left at right lang. So since nag-start po ako, left side pa lang po yung meron ako. Okay, so yung mga tao po na yan, lahat po yan left side ko lang, kaya wala po akong kinita. Pero ang magandang bagay po kasi, once na nakapag-build ka na ng left side mo, ang magandang bagay, susunod-sunod na yung kabilang side mo. Doon na po magsisimula yung pag-income natin ng malaki. Kaya wag ka po magtataka na nakapagpasali ka, nilagay ni coach sa isang side mo, sa left side mo, tapos wala kang kinitang pairing bonus. 'Di ba? Okay lang po 'yun. Sabi ko nga, ang swerte nyo po ngayon kasi kahit isang side lang po yung meron ka, once na nakapagpa 15 accounts ka or nakapagpasali ka, automatic po may income ka. Mas malaki pa. 'Di ba? Imaginein mo kahit isang side lang meron ka, nakapagpa 15 accounts ka, meron kang instant na 33,000. 'Di ba? Yung 33,000 na yon, 'di ba? Sobrang sarap nun kasi bakit isang side pa lang naman yung meron ka eh. Samantalang kami dati, wala pong ganun. Kahit isang side lang yung meron po kami, maliit lang po yung kinikita namin. Hindi po katulad ngayon. Kahit isang side lang yung meron ka, mas malaki yung pwede mong kitain. Kaya take mo yung opportunity, mga partners, no? Take mo yung opportunity na napakaganda ng sistema natin, ang binigay ng Uno. Napakaganda ng marketing plan natin ngayon. Kasi bakit, di ba? Ang laki ng direct referral.
'Di ba? Tapos yung direct referral mo, lahat mapupunta pa sa'yo, 'di ba? So, take mo na yung opportunity na yon. Kaya mas kailangan po nating bilisan this time. Kasi mas malaki po yung tsansa na mas kumita po tayo ng mas malaki, lalo na po sa panahon ngayon. Hindi po katulad namin before. So, yan po yung first batch ng downlines ko. Pero sabi ko nga, syempre kapag may left side, meron siyang right side. So, unti-unti ko po siyang inaral ulit. So, inaral ko, nagpaturo po ako. After ko pong inaral, after ko pong natutunan yung mga tinuro po sa akin, nag-take action po ako. Okay, so mas maganda mga partners kung ikaw po merong isang side ka, okay po yon. Pero take action ka pa, kailangan mo pang bumunot, kailangan mo pang humanap ulit ng kabilang side. Kasi yun po yung ginawa ko before. Ayan, hanggang sa nakakuha po ako ng mga kabilang side ko. Ito po yung dati kaya kung makikita po ninyo, halos mga bagets po yan, halos mga bata po yung mga kasamahan po namin dyan. Yan po yung nangyari before, bago po mag-pandemic na kahit pa paano nakabunot tayo ng grupo, nakakuha tayo ng grupo, left at right ko na po yan. Diyan na po nag-start na talagang medyo kumikita na po tayo ng kahit pa konti-konti. Ayan, so diyan na po na-awardan po ako. Meron po tayo dating, yung grupo ni Mentor Renmark, meron pong Starters Day, sa Recto po yan. Yan, kahit pa paano na-awardan po tayo. Tapos sa dati nating pangalan ng grupo natin, yung Uno Stars. And yan po, yung mga awards po natin. Sabi ko nga, kung nagstay ako dun sa isang side lang, for sure, hindi ako makakabunot ng kabila. 'Di ba? Pero yun nga, again, na ginawa ko lang, bumunot lang din po ako. Nag-start ulit ako sa sarili ko. Kasi sabi ko, kung isang side lang yung meron ako, wala talaga akong kikitain. Kaya ang kailangan kong gawin, bumunot ako ng kabila para may kitain ako. Hanggang sa nakabunot po ako, nagdire-diretso po yan. So, kahit papaano po, na-awardan po ako. At the same time, ayan, pumupunta po kami sa mga branches dati ng office natin. Meron po tayong branch dati sa Recto, meron din po tayo sa Vito Cruz. Diyan po kami humataw talaga. Diyan po talaga kami nag-market ng mga estudyante, ng mga empleyado. Ayan, diyan talaga sa Recto na yan, tsaka sa Vito Cruz na yan. Diyan din po lumaki yung grupo po namin. And ito yung nasa Vito Cruz, yung picture po na yan, grupo po namin yan lahat. Okay, sa amin lang po yan, sa akin lang po yan pababa, yung grupo na yan. Oo, tama, yan po ang mga, pero karamihan po dyan, mga strong side po natin. So, ibig sabihin, hindi lang po kami nag-stick sa isa lang. Hindi lang po kami nag-stick sa main office. Nag-focus din po kami sa iba't ibang branches natin before. Pero ngayon, di mo na kailangan gawin yon. Kasi bakit? Meron na tayong online eh. 'Di ba? Mas doblehan mo lang yung sipag mo sa online, sigurado ako may makukuha at makukuha ka. Ayan, hanggang sa na-awardan po tayo sa Uno. Ayan, na-awardan po tayo ng Eagles Club, na-awardan po tayo ng One Team, and consultant po ata tong isa yung naka-white and red. So, yan po yung mga mangilan-ngilan po sa mga awards po na nakuha po natin dito sa negosyo natin. And kung ikaw hindi pa po kayo na-awardan, mas maganda push mo partner. Sigurado ako ginugol ka ni coach, ginugol ka ng mga coaches natin na ihit mo yung mga awards na to. Wala kang ibang dapat gawin kundi ihit mo siya. Wag ka na mag-isip. Ang gawin mo lang, ihit mo talaga yung pinapahit sa'yo ni coach. Kasi yung mga awards na yan, alam naman nating lahat, di ba? Nababanggit naman sa training natin yan na kapag ikaw ay na-awardan, ibig sabihin, kumikita ka. Tama? So kung gusto mong kumita sa business natin, magandang bagay, kahit pa konti-konti, pa-award ka. Kahit yung mga basic awards, di ko nga alam baka, or kung may mga awarding din po kayo, yung mga basic awards sa grupo po ninyo, tamaan mo yun. Kahit yung simpleng best director, yung simpleng multiple accounts, tamaan nyo po yun kasi dun magsisimula lahat. Kasi yan lang din po yung pinag-goal sa akin ni Mentor Renmark dati. Okay. Ang nag-guide po sa akin, nagsimula po ako si Mentor Renmark. So sabi niya sa akin, i-hit ko yung mga awards na yan. So nung hinit ko yung mga awards na yan, doon na po nagsimula lahat. Okay, so dyan po ako nakabili ng una ko pong sasakyan. Yan po yung first car ko po. Nilabas ko po yan sa Recto. Kaya ganyan yung itsura niyan. Ito po yung picture na to, yung isa. Yung may mga tao. Dyan po ako nag-share lang dati nung nasa Recto po kami. Ayan, hanggang sa nakapunta po tayo, nakapag-avail tayo ng mga iba't ibang klase ng travel incentive. Yan, kahit pa paano po, no, mga partners, so, nakapunta tayo sa Banawe, sa Baler, sa Vigan.
sa Baguio, sa Batangas, sa Sagada. Nakapunta din po tayo sa Hong Kong. Ayan, 'di ba? So, yung mga bagay na po na 'yan, reward lang po 'yan. Pero yung masarap po kasi sa business natin, yung kumikita ka, nag-enjoy ka, marami ka pang natutulungan. Okay, so yung mga bagay po na yan, di ko po yun na-experience dati nung nag-work ako. Sabi ko nga dati, nung time na nag-work ako, kahit Baguio, di ko mapuntahan. Kahit nga Batangas, di ko alam kung paano pumunta eh. Nung nagtatrabaho ako. Kasi bakit? Ang gawain ko lang kasi, office, bahay lang. After ko sa office, bahay ulit, uwi ulit sa bahay. Nagyayaya yung mga ka-office mate ko pero bihira naman ako sumama kasi bakit? Wala naman tayong budget eh. Di naman ganun kalaki yung sinasahod lang din natin. Minimum lang din naman yung income namin doon. Okay, so kaya hindi ko ma-experience yung mga travel-travel na yan. Pero nang dahil po sa business natin, no, kahit papaano nakapag-travel-travel po tayo ng libre. Yan, kasama natin yung mga coaches natin dyan. Ayan. And ayan, ang magandang bagay, yung mga classmate ko, nakasama ko rin po dati. Yan, kahit pa paano may sarili-sarili na rin po silang sasakyan. At the same time, may sarili-sarili na rin po kaming mga grupo na dati kami-kami yung magkakasama, kami-kami yung nagtutulungan. Parang kami nila Coach Ninay, nila Coach Gingging, Coach Anna May. Dati kami-kami yung magkakatambayan eh. Pero imagine mo ngayon, may invaders na, 'di ba? Meron ng Cyrus, meron ng Navigators, 'di ba? Sila Coach Rosalie, meron ng Bravehearts. So yung mga magkakasama dati, na kami yung sabay-sabay natututo sa business natin, ngayon bihira na po kami magkasama-sama. 'Di ba? Ang magandang bagay, yung grupo na namin mismo yung sinasamahan namin. 'Di ba? Yun yung masarap sa business natin, hindi yung yung gagawin mong sacrifices. Sa umpisa lang naman 'yan eh. Yung gagawin mong effort, sa umpisa lang yun. Pero kapag nalagpasan mo yung mga bagay-bagay, mas madali na po lahat, lalo na kapag natuto ka na. Kasi kami kahit papano sa haba ng panahon na ginagawa namin yung project, kahit papano naman natuto na po kami. Kaya po hanggang ngayon, yan kahit papano matitibay pa rin. At the same time, ang inahandle na namin, yung kanya-kanya na naming grupo. Actually, na-miss ko nga sila Coach Ninay sila Coach Gingging. Pero nung Saturday, magkakasama kami dyan. Nakapunta kami sa kanila sa Kabuyaw. Ayan. And syempre, hanggang sa dumating po yung pandemic, mga partners, di ko alam yung mga baka may mga na-refer po dito, may mga nakapasok na po dito during pandemic. Imagine mo partner, no, sobrang hirap po, no, nung na-experience natin nung pandemic. Kasi bakit? Unang-una, ako po personally nahirapan po ako mag-adjust sa pandemic. Kasi unang-una, hindi po ako marunong mag-cellphone. Ay, marunong naman ako mag-cellphone, pero hindi po ako marunong mag-Facebook. Hanggang ngayon nga, hindi naman ako nagfe-Facebook eh. Yung Facebook Live, di ko po ginagawa yun. Di po ako mahilig mag-Facebook Live. Kasi mahihain talaga ako eh. Hindi ako, hello mga partners, hindi ako ganun eh, katulad ng iba eh. Pero ang magandang bagay, no, sa negosyo natin talagang kailangan aralin mo talaga. So yung mga coaches natin na nandirito, sila po yung nagturo po sa atin paano gawin yung sistema natin online. Ang magandang bagay, yung grupo po natin, yung Team Royals, yung pinaka-head group natin, no, meron po silang ginawang sistema na kung saan mas maging madali yung lahat. Okay, so nandiyan sila Coach Ninay, Coach Ana May, Coach Gingging, no? So, yung online po, sobrang laki po ng adjustment natin dyan. Kaya nga po, hanggang ngayon, sobrang thankful po kami sa mga taong meron tayo ngayon, no? Lalo na yung mga videos natin, yan, kay Coach Gingging, maraming maraming salamat. Kasi sobrang laki po ng tulong na yan, lalo na sa online po natin ngayon. Ayan, no, kasama ko po sila Coach Ana May, Coach Gingging, Coach Nina. Yan po yung mga time na nilabas yata kami ni Mentor Akron dito sa Vikings. Tapos ito naman yung pangalawa, birthday ata to ni Coach Anna May, kung di ako nagkakamali. Naka-yellow siya. So, yan po yung mga panahon na pandemic. Ibig sabihin, simula dati pa, magkakasama na po talaga kami. Okay, kaya nga po, ang magandang bagay sa negosyo natin, tulong-tulong tayo. 'Di ba? Yung kasama mo ngayon, yung kasabayan mo ngayon, tulungan mo kung nahihirapan siya, tulungan mo siya. Kasi yung tulong na yon, sigurado ko, yun yung magdadala dun sa mas malaki pang experience na pwede nating maranasan dito sa negosyo natin. So, hindi mo naman kailangan solohin yung negosyo natin eh. Kapag nahihirapan ka, hingi ka ng tulong sa
kakilala mo. Or kung nahihirapan ka, mas much better, hingi ka ng tulong sa mga coach. Halimbawa, nahihirapan ka mo mag-Facebook, nahihirapan ka mag-invite online. O sabihin mo mismo kay coach kung sino man yung nag-guide sa'yo. Kasi ako po, nahihirapan ako mag-online eh. Sabi ko nga hindi ako marunong mag-Facebook. Pero dahil nagtanong-tanong lang din naman ako. Actually, nagtanong pa nga ako kay Coach Ninay paano niya nagagawa eh. Kasi 'di ba, pumasok si Coach Ninay ng international top earner. So, may syempre, nakapasok siya, ibig sabihin may ginagawa siya. So, yung mga ginagawa niya, nagpatulong lang din ako sa kanya, humingi lang din ako ng tips sa kanya paano yung ginagawa niya, ano yung sinasabi niya. So, yung mga simpleng ganun po, malaking tulong po yun sa negosyo po natin. Kaya kung nahihirapan ka mag-Facebook, nahihirapan ka mag-invite online, hingi po kayo ng tulong sa mga coaches po natin. Okay, wag po kayo mahihiya kasi ano naman tayo eh. Iisang grupo lang po tayo, tulungan po tayo dito. Okay, yun nga, inaral, natuto mag-online, nagkaroon po kami kahit pa konti-konting transaction. Nung pandemic, hindi po kami yung bumulusok agad eh. Kasi, yun nga, ang laki ng adjustment po namin nung pandemic eh. Lalo na po ako, ang laki talaga ng adjustment namin. Unang-una, that time, wala pa kaming wifi. 'Di ba? Kasi before pandemic, di naman talaga kami mahilig mag-cellphone. Yung cellphone na Facebook. Ang cellphone ko nga dati, yung may keypad lang eh, 'di ba? So, yung simpleng wifi before, wala po kami. Pero dahil nga kinailangan sa negosyo natin, yan, unti-unti po tayo nag-adjust. Nagpakabit kami ng wifi, bumili ako ng cellphone, nagpaturo ako mag-Facebook, nagpaturo ako online. So hanggang sa kahit pa konti-konti, nagkaroon po tayo ng mga mangilan-ilan na transactions nung pandemic. Hanggang sa, yan, kahit pa paano, nagkaroon po tayo ng mga awards dahil nga hindi naman habang buhay hanggang doon lang tayo 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, mahalaga na na marunong ka magpaturo. Kasi kapag marunong ka magpaturo, everything follows. So lahat po sunod-sunod na po 'yan. Basta open yung isip mo, open yung puso mo na matuto. Sigurado po ako ibibigay at ibibigay din yung yung blessings na para sa iyo. So during pandemic, kahit paano kumita tayo 9,000, 5,400, 35,000, 27,000, 17,000. 48,000, yan po yung pinakamalaki kong cheque during pandemic. So sabi ko, pwede na. Kasi sabi ko, hindi nga ako marunong mag-Facebook eh. Tapos sabi, kailangan um, dadalasan mo lang daw sa Facebook, gagamitin mo lang ng tama yung Facebook mo. Kasi dati nagpo-post ako ng mga bagay lang kung ano-ano lang eh. Pero dahil nga meron na tayong sistema online, yan, kahit pa paano, inaral po natin yung online, yung pagpe-Facebook, hanggang sa yan yung income natin. Nagkaroon ng chance makapunta ng Coron Palawan, yan, kahit pa paano, nakapunta rin po tayo, nakapag-travel po tayo sa Coron Palawan. And dito ko po nabunot, di ko po alam kung kilala niyo po ito. Dito ko po nabunot si Coach Jemema. So sabi kasi ni Mentor Franco before, ang market daw para mas mabilis nating mapasali is OFW. So that time, naghanap ako ng OFW sa Facebook ko. Hanggang sa nakita ko po yan si Coach Jemema. Actually, si Coach Jemema, diretsahan lang yung offer ko sa kanya. Baka gusto niya ng negosyo. Tapos sabi niya, try niya lang daw. So, nilatagan ko siya. Alam mo ba dati, kwento ko lang, no, yung presentation ko sa kanya, chat lang. Hindi po ako nakikipag-video call dati, dati nung hindi pa siya kasali. So, nung nagsisimula po kami, chat-chat lang po kami. Kahit nga po yung presentation ko sa kanya ng multiple accounts, tsaka yung 1 week program natin, chat lang din po yun. Di ko alam, di ko na kasi makita yung conversation namin dati, pero lahat po ng mga pagtuturo ko sa kanya, or yung explanation ko po sa kanya, nung nagsisimula po siya, lahat po yan chat. Pero hanggang sa sabi nga, kailangan video call, kailangan Zoom para mas mapabilis. Ayan, kahit papaano po si Coach Jemema po yung parami ng mga retirees po sa under ng grupo po namin. So siya po talaga yung may maraming napasaling retirees. Kasi mas magaling po siya sa akin kesa sa Facebook. Mas magaling siya mag-post kesa sa akin. Mas masipag siya mag-reply sa Facebook kesa sa akin. So dyan po dumami lahat.
Okay, so dyan dumami lahat hanggang sa marami po kami na pa 15 accounts. Even si Coach Jemema, 15 accounts. Meron pa po bang mga 1 account, 2 accounts, 3 accounts, 7 accounts dito? Wala naman na, no? Pero kung meron pa po ditong mga hindi pa 15 accounts partner, mas maganda mag 15 accounts ka na, lalo na po sa era natin ngayon kasi sobrang ganda na po ng sistema natin ngayon. So yan po yung mga mangilan-ilan sa mga business partner po namin na talagang nung nagsimula po kami pumasok ng online, natuto po kami mag-online, yan po yung mga 15 accounts namin. And yung mga tao po na to, hindi po namin sila personal nakakilala. Okay, ito pong Antonio Niar, yung retired army na yan, taga Tuguegarao yan. Hindi po yan kakilala ni Coach Jemema. Hindi rin po yan kakilala itong si Joel Silvestre Sarcia, taga Bicol. Di niya rin po kilala yan. So, halos lahat, itong mga to, halos lahat hindi po namin yan kilala. Ayan, mga 15 accounts, si Sir Filomeno, taga La Union, Florante Maniwang, taga Bicol, Glicerio Sabado, taga Claveria. Ayan, Sir Vano Bagtasos, taga Mindanao, tapos ito Iloilo. So, madami. Marami po kaming napa 15 accounts that time nung simula po naming natutunan mag-online. Okay, kaya ikaw partner, no, kung hindi ka pa masyadong marunong sa Facebook, paturo ka. Lalo na, yan no, Coach Ninay, oh, sobrang galing ni Coach Ninay magturo sa online. Kasi dyan lang din naman ako nagpaturo dati. So, paturo ka, mag-invite online. And syempre, yung online na yan, sinabayan po namin yan ng face-to-face. Okay, ito mga medyo latest na po ito, mga 2 years ago na po yata to. So sinabayan po namin ng face to face. So since nag-online po kami, kahit pa paano yung online, pwede naman natin dalahin kahit saan, di ba? So sinabayan po namin ng face to face. Dumadayo po kami ng apari. Ayan, dumadayo kami kay Sir Agapito Mirza sa Apari, Cagayan. Dumayo rin po kami ng Cavite, Taguig, La Union. Marami kami mga pinuntahan, di ko lang nalagay dito. Pero ang point ko lang, sabay po natin. So habang humahataw ka online, mas maganda sabayan mo ng offline. Okay? Kung kaya mo. Pero syempre, yung mga coaches natin na yan, talagang humahataw din po yan face to face eh. Sabi nga ni Coach Ninay kanina, di ba? Pupunta daw sila ng Batangas. So kung taga Batangas ka, maganda, imit mo sila coach. Kasi yun na po yung opportunity mo para magpakilala sa kanila ng mga business partner natin. 'Di ba? Kung wala ka naman ipapakilala, yun yung opportunity mo para matuto ka galing sa kanila. Pero sigurado ko at dapat may magpakilala ka sa kanila kasi sayang yung opportunity na pupunta sila or dadayo sila sa isang lugar. Mas maganda, may ipapakilala ka na makakilala mo. Okay, kasi kami ito, nung nag-apari po kami, kasama po namin si Mentor Renmark. Sinamahan niya po kami, tatlo lang kami niyan. Ako, si Coach Jemema, tsaka si Mentor Renmark. So, tumagal po kami dyan ng mga 3 days yata, 4 days. Yan, almost 4 days po kami sa bahay ni Sir Agapito Mersa. So, lahat po na mga kakilala niya doon, mga kabatchmate niya doon, yan, kinausap po namin yan. And kahit papano, may mga napasali naman po kami dyan. So, ang point ko lang po, mas maganda, sabay po natin, ha? Sabay po natin yung online, sabay din po natin yung face-to-face. Kasi sayang sayang take natin yung chance na marami naman tayong pwedeng makausap eh. Mas maganda, sabay na natin. So, yan po kami. Talagang hataw po kami that time. And, alam mo, ito, kwento ko lang, no? Hindi ko po ito nakwento last time. Nung time po na bumiyahe po kami ng La Union, ito po yung La Union na yan. Kila Sir Filomeno Ortiz, kagawad po yan sa Nagilian, La Union. Nung dumayo po kami dyan, sa totoo lang po, ngayon ko lang ikikwento, ang budget lang po namin dyan is nasa, wala pang 5,000. So, parang 3,000 lang yata yung budget namin ni Coach Jemema. Panggas lang talaga. Pero alam mo ba, dahil nga pray kami ng pray at the same time, ginawa lang din namin yung part namin. Bago kami bumiyahe ng La Union, naglatag kami ng multiple accounts. So, nung naglatag kami ng multiple accounts bago kami mag-La Union, habang nasa La Union kami, bumabiyahe kami, yung 3,000 na budget namin, kinakabahan na po kami noon kasi alam kong hindi yun kasya eh. Imagine mo 3,000 pang gas, papunta ng La Union. So, parang one way lang yon. So, wala kaming pauwi. Pero thank you Lord talaga kasi yung ginawa po namin, kahit pa paano, since naglatag kami ng multiple accounts bago po kami bumiyahe, nung nasa La Union na po kami, may nagpadala po sa amin 15 accounts.
So na may nagpadala sa amin ng 15 account, sobrang thankful po kami noon. Kasi imagine mo partner, 3,000 na lang yung natitira namin pera at that time eh. Pero thank you Lord kasi provide niya pa rin yung pangangailangan po natin. So minsan ganun po no. Minsan ang dami mong kinakausap, ang dami mong nilalatagan, may wala pa ring sumasali. Pero magugulat ka pag nakikita ni Lord na everyday mong ginagawa yung negosyo. Kapag nakikita niya talaga na nagsisipag ka, devoted ka, nagawin yung business natin, magugulat ka, hindi man sumali yung taong kinausap mo. Merong sasali sa'yo, yung mga nakausap mo pa nung mga nakaraan, mga nakausap mo pa nung last month, 2 months ago, 3 months ago. May mga ganon. Kaya kailangan mong gawin, masipagan mo lang. Kasi hindi naman bulag si Lord eh. Pag nakikita niya talaga na nagsisipag ka sa negosyo natin, bibigyan ka talaga niya ng blessings. So, ganun po yung nangyari po sa amin. Nung time po na yan, ayun nga, yung time na yan talagang saktuhan lang din po yung budget namin. Pero nung pag-uwi po namin, may hawak kaming 15 accounts. And yung 15 accounts na yon, direct ko po kasi yon. Direct ko po yon. So yung direct ko na yon, nagpadala sa akin. Eh yung direct ko po na yon, times 4 ko po yon. So, imagine mo, 15 times 4, 'di ba? Ang laki talaga ng kinita ko that time. So, hanggang sa yan, tinulungan ko po si Coach Jemema makapag-build or makakuha ng mga downlines po niya, na-awardan yung Team Brillantes, nagka-coach siya. So, sabi ko, kailangan makabunot ako ulit. Okay, imagine mo partner, meron na po akong isang side, meron na akong left, meron na akong right. So sabi ko, hindi pa ako kailangan mahinto doon. Kailangan makabunot ako ulit. Kailangan makakuha ulit ako ng taong tutulungan pa. Okay, so ibig sabihin, hindi po talaga ako nakampante. Although nahirapan po ako makabunot ulit, pero ang magandang bagay kasi sabi ko nga, pag nakikita ng Lord na nagsisipag ka, ginagawa mo yung part mo, ibibigay at ibibigay niya eh. So, magandang bagay, tinulungan niya po ako makakuha ulit ng bago. So, dito po pumasok ito si Sir Jose Hermi Banico. Hindi ko po siya, di po kami related sa isa't isa, magkaapelyido lang po kami. Pero nagtiwala po siya sa akin dahil pareho kaming Banico. Ayan, nag 15 accounts din po siya sa akin. Tapos ito po yung sinasabi ko na bumiyahe kami ng La Union, yung walang-wala po kami. Nagpadala po ito si Sir Henry Gagno ng 15 accounts. Kaya sobrang thankful po kami. Ito po, pinag-pray ko po yan. Kasi, kwento ko lang po, no, last year, bago po nangyari yung mga nangyayari ngayon, talagang sobrang dami pong challenges na nangyari po sa akin last year. Talagang, hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula, hindi ko alam kung paano ko ulit gagawin yung negosyo. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit kaya ganon? Or question ko na nga si Lord that time eh. Sabi ko, Lord, bakit kaya ganon? Nagtitraining naman ako. Lagi naman ako nagtitraining. Lagi ko naman ginagawa yung business natin. Sumusunod naman ako kay coach, kay mentor. Pero bakit kaya hindi pa binibigay sa akin? Yun pala, kulang pa. Kulang pa yung effort na ginagawa po natin. So, dapat talagang mas damihan pa po natin yung kausap natin. Alam mo, that time, ang kausap ko po sa loob ng isang buwan, nung nag-start po ulit ako, is nasa 100. So, out of 100 na kinausap ko, etong si Henry Gagno po yung nagtiwala po sa akin ulit. Okay, siya po yung dito po nagsimula po ulit lahat. So, nung time na nabunot ko po yan, taga ano po yan eh, taga Cagayan de Oro. Taga CDO po yan. Pero ngayon, sobrang naintindihan niya yung negosyo natin. Kasalukuyan po yan nandito ngayon sa Manila. Siya po yung kasama ko na humataw dito sa Manila. Hanggang sa nakabunot po siya. Ito po, nabunot niya po yan sa Bernardino Bate. So, nag 15 accounts po yan. Actually, hindi lang po sila 15 accounts. Lahat po yan, mga more than 15 accounts na po yan. Mga tagti 30 po yata. Pag tinotal lahat. Kasi sinali po nila yung mga anak nila, yung mga apo nila. So, yan, yan po ulit nagsimula lahat. Kaya nga maganda nga partner, no? Kung ikaw po nahihirapan ka mag-invite or kung ikaw nahihirapan ka magsimula ulit, magsimula ka lang ulit sa isa. Kasi ako po, nag-start lang ulit ako sa isa. Yung goal ko before, hindi ko muna nilakihan kasi hindi pa ano eh, hindi ko pa nagsisimula ulit ako eh. So sabi ko, kailangan isa lang muna ulit. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, makapagpasali ako ng isa. Imagine mo, out of 100 na nakausap ko, may isang sumali. Pero yung isang sumali, siya po yung nagbigay sa akin ngayon ng maraming 15 accounts.
Kaya ikaw, partner, simulan mo lang ulit sa isa. Simula ka lang ulit sa isa, wag mo na damihan. Kasi baka mahirapan ka eh. Pero yung isa na yon, yung isa na bubunutin mo na yon, sigurado po ako doon magsisimula din lahat. Kasi ganun yung nangyari po sa akin. Pero dapat, hanggat maaari, push mo yung sarili mo. Hanggat maaari, everyday, kung kaya mo makapagpakausap kay coach, kahit tag-iisa lang, pilitin mo, partner, pilitan mo. Kasi yung paisa-isa na yon sa loob ng isang buwan, 30 na yon. Sa loob ng 2 buwan, 60 na yon. O magugulat ka sa mga buwan na yan, sa mga months na yan. Malay mo, hindi lang isa yung ibigay sa'yo, di ba? Malay mo, 2, 3, 4, 5, depende. Kaya kung hindi ka po magsisimula, wala. Kaya kailangan mong gawin, okay po na nagtitraining tayo, pero mahalaga kumikilos din po tayo. Kailangan nagre-refer din po tayo. Kailangan nag-invite din po tayo. Simulan mo mamaya or simulan mo bukas. Simula ka ng isa ulit, mag-refer ka kay coach. Kung hindi ka na nagre-refer kay coach, simula ka ulit bukas, mag-refer ka kahit isa ulit. Hanap ka dyan sa Facebook mo. Sigurado po ako, meron pa po kayo dyang na kakilala na hindi mo pa nai-invite. Meron at meron yan kasi ako marami pa akong kakilala na hindi ko pa nai-invite eh. 'Di ba? So, simulan mo lang ulit sa ganun kasi ganun lang din po yung ginawa ko. Hanggang sa yan, yung mga business partners po natin, yan yung mga mangilan-ngilan sa mga partners po natin na kumita sa negosyo po natin. And at the same time, sabi ko nga bago nangyari yung mga nangyayari ngayon, last February, nag-start po kami mag-offline. Ito po everyday. Everyday offline po ito. So, morning pa lang, alas 6 pa lang, Alas 6 pa lang ng umaga, nagkikita-kita na kami ng mga business partners po namin na nandito sa Manila. Sabay-sabay kami nagbe-breakfast, sabay-sabay din kami nagla-lunch. So alas 6 pa lang ng umaga, magkakasama na po kami. Okay? So, yung ginawa po namin yan, medyo mahirap po yan. Kasi ako po, nahirapan ako mag-adjust. Dahil unang-una, late na ako nagigising dati. Tapos magigising ako ng alas 6 ng umaga, lalabas pa ako. Pero pinilit ko po yun. Kasi sabi ko, may gusto kasi akong mangyari ngayong taon. So, kung gusto kong mangyari yung ngayong taon, yung gusto kong mangyari, kailangan magsimula dito. So, ang magandang bagay yung mga kasamahan ko naman po, nakisabay po sila. Kung ano po yung plano na binaba po namin, talagang sinunod lang din po nila. Kaya nga, sobrang thankful po ako sa mga offliner namin na nakakasama namin ngayon kasi never po silang nagrereklamo. Okay, never silang nagreklamo, never akong nakarinig na pagod na sila, never akong nakarinig na inaantok sila, never. Kaya nga po mas lalo pa akong mas na pupush na gumising ng umaga dahil nga po masisipag sila. Kaya ikaw partner no, kung hindi mo kayang mag-refer ng face to face, pwede naman online. Pwedeng sa umaga, lalo na alam ko naman maaga po gising ng mga retirees eh. Yung mga kakilala mo dyan sa Facebook mo, simulan mo na, isa-isahin mo na. Okay, lahat po ng mga bagay na gusto mo mangyari, magsisimula po yan sa activity. Okay, damihan mo yung activity mo. So kami dinamihan namin yung activity namin. So ito tumagal po siya ng mga 4 months ata. Imagine mo partner, araw-araw, within 4 months. Kahit sobrang init, kahit nakakapagod, kahit nakakaantok, pinilit namin araw-araw. Nagulat na lang po ako, nagkaroon po kami ng maraming transactions that time. So, ang dami namin transaction. Ayan, tapos, dyan po nagsunod-sunod yung ano namin, yung award na nakuha ko. Yan, awardan tayo sa Royals, top 3, top 10, top 3 ulit, top 6. And syempre, nag-top 1 tayo. At the same time, last year, ayan, awardan tayo sa Royals ng top 4 ng yearly, tapos top 2 ng first quarter, ay second quarter. 'Di ba? So, yung mga awards po na yan, hindi, sabi ko nga, hindi po siya instant. Yung mga awards po na yan, yung likod niyan, sa kabila po ng mga awards na yan, may kalaki po na pagod yon, may kalakip na effort po yon, nag-sacrifice po kami doon, tiniis po namin yung init ng araw, araw-araw, kasi ngayon maulan na. So, ang dami po namin sacrifices. Pero imagine mo partner, ito yung binigay sa atin. 'Di ba?
And syempre, yan, nagpapa-incentive po ako sa grupo ko. Bukod sa mga incentive natin sa Royals, ito po, sarili ko pong incentive to. Yung init po ng downlines po namin, sinabayan lang din po namin. Nagpapa-incentive kami sa, simpleng incentive lang naman. Sa tramway, sa Wensha, nanood kami sine, tongyang kami. More on kain. Kasi gusto nila ng kain eh. Ayan, massage. So yung mga basic po na yan, mga reward lang po yan. Kasi nga po sobrang sipag nila. Hanggang sa yan po yung makinita natin. Kumita tayo 75,000, 62,000, 69, 71, 82, 64. Maliit lang po yan kung i-compare natin sa iba. Kasi mas malalaki pa yung kinikita ng mga coaches natin eh. So maliit lang po yan. Pero thankful po ako kasi ang kita ko lang naman sa bangko, 20,000 lang naman isang buwan. Pero imagine mo kung ikaw yung maka-experience ng 82,000 isang buwan, di ba? Sobrang sarap na po nun. Kumbaga sa bangko, 4 months mo na yun. Pero dito, pwede siyang kitain ng isang buwan lang. So hanggang sa na-awardan po tayo, Millionaires Club, nakapunta po tayo ng South Korea, and syempre ngayong December, makakapunta po tayo ng Vietnam. And yan po yung mga sample po ng income po natin, no? Para sa mga hindi pa 15 accounts, maganda mag 15 accounts ka na. Meron po akong account, kumita 1.4 million, 168,380 plus, 74,000, 182,000, di ba? Pwede na. So imagine mo, magkano lang ba yung nilabas ko? 209,000 lang naman kung 15 accounts. Pero hindi lang isang beses ko napakinabangan, triple, quadruple, 'di ba? Mas maraming beses pa. And syempre, partner, alam ko marami na po tayo dito mga kasamahan. Hindi na po bago yung iba sa akin dito. Halos may mga kakilala po ako dito na nakakasama po natin sa Zoom, no? So, ito lang po yung tip ko lang po sa inyo. Okay, una-una, wag kang maiinip. Okay, wag kang maiinip. Kasi ang business natin, hindi naman to instant. Hindi naman to na kapag naglabas ka ng 209,000 o 13,998, 13,998, kikita ka agad, yayaman ka agad. Hindi ganon. Ang negosyo po natin pagyaman. So, wag kang maiinip na yan pa lang yung kinikita mo. Wag kang maiinip na yan pa lang yung nangyayari sa'yo. Kasi bakit? Mahirap. Mahirapan ka pag nainip ka. Pag nainip ka, talo ka. So, wag kang maiinip. Okay? Pangalawa, wag ka rin maiinis. Marami kang makakausap, marami kang mai-encounter na talagang susubukin yung temper mo. Marami magsasabi sa iyo na hindi maganda 'yan, pangit 'yan, 'di ba? So wag kang mainis sa kanila, ganun talaga. Kasi unang-una, hindi naman sila part ng project natin eh. 'Di ba? Pangalawa, di naman nila alam kung ano yung ginagawa natin. So, wag kang maiinis sa kanila. Normal yon. May mga tao talaga na negative. Pero sigurado ako, may mga tao din naman na positive na parang tayo. So, wag kang maiinis sa mga tao magsasabi na ganon. Gawin mo silang gasolina para mas lalo ka pang manginit sa negosyo natin. Okay, pangatlo, wag ka mong maiinggit. Okay, marami kang makakasabayan. Baka kasabayan mo may kita na, kasabayan mo may bagong direct, kasabayan mo may income na sila, kasabayan mo may cheque na. 'Di ba? Huwag ka mainggit sa kanila, panapanahon lang 'yan. 'Di ba? So yung panahon mo baka hindi pa dumarating pero sigurado ako darating at darating ka rin diyan. Kasi ako po, matagal po yung proseso na nangyari sa akin. Hindi po yung instant. Yung pagkita ko po ng milyon, hindi po yung instant. Marami pong nauna sa akin na mas nauna pa pong mag-top earner kesa sa akin. Mas marami din pong nauna sa akin na mas naunang magkakotse, mas naunang kumita kesa sa akin. Pero hindi po ako nainip, di rin ako nainis, di rin po ako nainggit. Kasi bakit sabi ko nga, panapanahon lang yan. Yung panahon ko, baka di pa binibigay. Pero imagine mo partner ngayon kahit papano, binigay na ni Lord, di ba? Kaya sabi nga dito, when the time is right, God will make it happen. Stop your doubts, stop your worries. God is in control. So, siya po yung may control ng lahat. So, wag kang mainip, wag kang mainis, wag kang mainggit. Lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon, kontrolado ng Diyos yan. So, kung bakit yan palang yung binibigay sa'yo, baka yan palang din yung kaya mong tanggapin. Kaya ang mas maganda nga, masipagan mo, mas gawin mo yung negosyo natin, mas galingan mo pa. Kasi sigurado ako pag ginalingan mo, pag sinipagan mo, yung mga nangyayari sa mga coaches natin, mangyayari din sa'yo. So, yung nangyari sa akin yan, kahit papano partner no, na-awardan po tayo ng International Top Earner nung anniversary po natin. And ito po, matagal ko pong pinag-pray yan. Yung top earner, nakapasok po tayo. Second sem lang po yan.
So, nakapasok po tayo as top 47 ng buong uno, second sem. And sabi ko, matagal ko pong pinag-pray yan. And yung prayers po na yun talagang binigay po ni Lord. Pero bago niya binigay sa akin yan, binigyan niya rin ako ng maraming challenges. Binigyan niya rin ako ng maraming responsibility. Pero yun nga, kailangan mo lang gawin, kailangan mo lang tanggapin. Binigay din ni Lord yung blessings na para sa atin. And ngayon, yun nga, ayan nga, ayan ba yung unofficial na top earner natin from April to May 31. So kahit paano po nakapasok tayo, top 45 unofficial. And syempre, thankful din po ako kasi si Coach Jemema nakapasok po siya. Top 61 naman unofficial. So yan po, ginoal po namin yan before pa. Sabi ko, kinumpute-compute pa namin yan, yung income mo na to, sigurado ko kahit paano pasok to. Pero yun nga, syempre hindi pa rin yan official. Ang goal pa rin namin makapasok kami sa official. Kaya ngayon, wino-workout pa rin namin. Pinagpipray namin na makapasok kami sa official. At the same time, hindi lang puro pray, kailangan din namin bigyan ng action niya. So, wino-workout namin na makapasok kami para sa official para ma-awardan din po tayo. And syempre, makasama tayo sa top earner ulit. Na-experience natin ulit yan. And ayan, ito po yung dahilan kung bakit ko po ginagawa yung business natin. Yan po yung aking family, yan po yung mga kapatid ko, and yung parents ko. And ang magandang bagay ng mga partners, buti na lang may The Freedom Project. Kasi kung hindi dahil sa The Freedom Project, never makakain yung magulang ko sa Tongyang, sa tramway, makapunta sa Baguio. Yan. Kumbaga parang pinasyal-pasyal lang din po natin sila. Kasi sabi ko, baliwala. Baliwala yung income na kinikita ko ngayon kung hindi naman sila maaambunan. So, yan. Every month, pinapakiping ko sila eh. Umuwi ako sa amin, pakiping ako sa kanila. Pinapakain natin sila. So, kahit papaano, yung mga kinikita ko, talagang kailangan, sabi ko, may part na isi-share ko sa parents ko. Kasi yun naman talaga yung goal ko. Makaipon ako at the same time, mabigyan ko rin sila. Ayan, so thankful ako sa The Freedom Project kasi dati, nung nag-work po ako, ang kaya ko lang bilihin Jollibee. Every time na sumasahod ako, Jollibee, Jollibee lang tayo, McDo, McDo lang tayo. Pero dahil po sa The Freedom Project, kahit paano, nabigyan na tayo ng influence na mapakain sa ganito, mapapunta sa ganyan, na dati hindi ko po siya kayang gawin kasi out of the budget tayo. Pero dahil nga po sa business natin yan, kahit paano, unti-unti ko pong pina-experience sa kanila yung mga na-experience ko rin sa business natin. Kaya nga mahalaga ma-experience mo eh. Yung mga simpleng travel, mahalaga ikaw mismo maka-experience. Kasi pag na-experience mo yon, yun yung mga aasamin mong ma-experience din naman ng family mo. Okay, so yan po yung deepest why ko at the same time. Ayan, yung thankful po ako sa mga tao na to, sila po yung mga kasama ko. Simula na nagsimula po ako sa negosyo natin. At the same time, mga mentors po natin. And syempre, last na po, yan, sabi dito, kapag si God ang nag-provide, hindi lang enough, kundi overflowing. So, wag na wag po kayong titigil mga mga sir, mga partners. Alam ko po, medyo mahirap po tayong makasabay sa online kasi syempre, hindi naman din ganun kadali mag-online. Pero sabi ko nga, kung nahihirapan ka, magpaturo ka. Okay, paturo ka kay coach. Tapos simulan mo lang ulit sa isa. Wag, di mo naman kailangan damihan agad eh. Di mo naman kailangan agad na kinabukasan, 10 agad pakausap mo, 20 agad. Hindi naman agad ganon. Simula ka lang ulit sa isa. Kailangan may nakausap ka. Kailangan may malatagan ka. Kahit pa isa-isa lang. Kasi sigurado ako, yung pa isa-isa na yon, yun yung magdadala sa iyo para mas lalo kang manggigil. Sa susunod, 2 naman. Sa susunod, 3 naman. Sa susunod, 4 naman. So kung nahirapan ka, simula ka lang ulit sa isa. And sigurado ako, yung mga blessings na para sa'yo, ipoprovide ng Lord yan. Wag na wag ka lang titigil sa negosyo natin. Sabay-sabay po tayo, tulong-tulong natin na pagtulungan yung business po natin. Kasi nga, ang maganda dito, hindi mo lang naman gagawin mag-isa. Yung katabi mo sa Zoom, yan sila Coach Leona, sila Coach Rose, the rest of our mga uplines and coaches, sila po yung mga talagang makakatulong sa'yo. So, patulong po tayong lahat. Okay? So, yun lamang po. Maraming maraming salamat, Coach Ninay. Maraming maraming salamat din sa mga business partner po natin na nandirito pa rin hanggang ngayon. So, yun lang po. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Coach Sally. Salamat po sa iyong very inspiring, no? Tsaka talagang marami po kaming natutunan. Ayan. So, Coach Sally, okay lang po ba bago po tayo mag-picture muna kami sa'yo? Wait lang po ah. Yes po.
Ano ko lang sa... Ayan, sige po. Sige po, ano po tayo? Royal sign po tayo. Maramihan muna. Ready? One, two, three. Smile. Yan, so wait lang po. Wait lang po, coach ha. Isa pa po. Wait lang po, isa pa po. Ayan, so wait lang po, isa pa. Scalp Sally para malaki. Isang malaki. Teka lang. Wait lang po. Ayan, okay, ready? One, two, three. Smile po. So wait po, isa po. Ayan. Ayan, all right. Once again, thank you so much, Coach Ali. Sige nga po, lahat tayo type dyan. Sabihin natin, maraming maraming salamat po. Coach Ali Banico, sa iyo pong pag-share sa amin na hindi mo ka talaga kami tinipid. Gagayahin namin yan, Coach. Mga tips mo sa amin. Salamat po and congratulations po once again. Grabe, no? Push na yan. Tuloy na yan sa official, no? Sama-sama ulit tayong mag-top earner. And thank you so much po. We pray po na mas lumaki pa at mas marami pong matulungan ng grupo nyo. Once again, thank you so much, Coach Ali. God bless you all po. See you soon po ulit dyan sa main office natin. Thank you so much, Coach. Ayan, grabe palakpakan naman natin si Coach Sally Banico, no? Grabe. So, malahat po ba kayo maraming natutunan? Yan, so syempre, yan, kung bakit naman natin ginagawa to, yung kumukuha tayo ng mga business ng ating mga coaches na mag-share sa atin kasi, alam mo yun, para makakuha tayo ng tips na hindi lang grupo natin kasi yung, alam mo yun, kaya bakit tayo nagninegosyo kasi syempre ang goal natin is talagang makapag-share sa mga maraming tao, no? Makapag-share sa mga kakilala natin, about business natin. So, wag lang talaga natin nahayaan na wala talaga tayo nakakausap, wala tayong nasisharean. So, gawin natin yung best natin para may makuha tayo. Kasi nga, online, offline, pwede naman natin gawin yung negosyo natin. So, ayan, sana marami po kayong natutunan, ano? Sana po ay na-inspired po tayo sa kwento po ni Coach Sally. Ano po? Stop share ko na lang, stop record ko na to. Hanggang awarding? Ayan, okay. So, ayan na. So, sige po, this is it. So, ayan. So, lahat po na natutunan natin yan, i-apply po natin. Ano po, walang ibang tutulong po sa atin bukod po sa mga turo at learnings po na meron po tayo. Bukod po doon is yung mga trainings na tinuturo sa atin at the same time, yung sarili po talaga natin yung makakatulong sa atin. Ano? Kasi yung invite po, isa atin na manggagaling yan. Hindi naman sa ibang tao, hindi sa katabi mo sa Zoom, hindi po yung business partner natin. Okay po? Ayan. So, sa mga sinabi ni Coach Ali kanina, isa lang naman yung ending. Ba't sila kumita ng malaki? Ba't sila maraming transaction? Ang pinakang pinagmulan lang talaga lahat sila nagpasali. Ano po, nagpasali ng bago. Nag-direct sila, nakakuha sila ng bago. Okay po, and alam ko na kayang-kaya din natin gawin yan. No, kayang-kayang gawin din yan ang invaders yan. Okay, kaya ba natin invaders? Wala, parang ayaw sumagot. Kaya ba natin? Yan. Opo, no? So, kaya natin yan sa pagtulungan natin. Alright, so dahil dyan, ito na, syempre, bago po tayo matapos ang ating gathering, no? So, pumunta muna po tayo, syempre, sa ating awarding. Okay, sa ating pong awards night. Ano po? So, ito po yung ating isa sa main event po natin ngayon. Share screen. Ayan, so mag-share screen lang po ako. Hmm. Asan na? Ayan. Ayan, alright. So, ito na, no? Welcome po sa ating Invaders Freedom Project, no? Awards Night. Ayan. So, syempre, paparangalan po natin lahat po ng mga
nag-hit ng mga awards, ano mo yun? So, sabi nga lahat naman ng kita, ng award na meron ka, ng certificate na meron ka, so yung nasa likod niyan is yung hataw mo, todo mo, na yung paggawa mo sa negosyo natin. Okay po? Kaya ito na, kilalanin natin sila, no? Ayan, syempre ang ating mga rising achievers. Ayan, so congratulations sa ating mga rising achievers. Ayan, syempre, ayan, ang kumita ng 100K, ay 100K, 10K, no? Soon, 100K. 10K club, no? So ito po yung mga business partner natin na kumita ng 10,000 pataas sa negosyo natin, no? So, syempre, under ka na or pasok ka na sa ating 10K club. Congratulations, Sir Baldomero Kasaman. Ayan. So, congratulations po, former barangay captain. So, isa ko po sa ating mga rising achiever na kumita ng 10,000 pesos. Our 20K club, congratulations. 220K club, congratulations, Raymart Karandang. Ayan. So, isa po siyang employee, no, sa Skyway. Next po, si Lino Salazar. Ayan. So, congratulations sa ating mga 20K club earner. Next po, ang ating 30K club. Congratulations, Marcelita Insauriga. Next, Merly Beltran. Sir Romeo Sumalbag. Leopoldo Pistelos, retired Navy. Ayan, congratulations po sa ating mga 300, 30K club earner. Ayan. Next, 40K club earner. Congratulations. Yan, syempre, nandito pa si Sir Pete Amutan. Yan, dalhin natin to sa kanya. Yung award natin. Pupunta natin ng Batangas. No? Sir Leandro Tabali. Congratulations, then, Sir Danilo Acosta. Sir Leonido Francisco. Ayan. Sa po siyang retired PNP. Yan. Also, congratulations sa lahat po ng ating 40K Club and our 60K Club. Congratulations, Ma'am Norsahaya Argusino. Grabe, ang ganda naman ni dito. Isa siyang retired military survivor. And syempre, ito po yung mga kumita na, no, ng almost 6 figures na, no, sa ating pong business. Syempre, palakpakan naman natin ang ating mga 100K club earner. Congratulations, Leoticia Imata, former OFW. Another earner, no, 200K club earner. Congratulations, Leonora Imata. Yan, former OFW din po siya. Next, 300K Club. Also, congratulations, Andrew Batis. Yan, isa po siyang employee ng 7-Eleven. Yan, congratulations. 500K Club, congratulations, Rosemary Kanya. Ayan. And syempre, yun na po. So, sa lahat po ng mga awardee natin, syempre, ang goal natin mapataas, no? Pang mga earners natin. So, congratulations once again to all our awardees, no? Mga awardees natin tonight. Yan, palakpakan naman natin. Yun, ayan. So, yun na. So, ang goal natin, no? So, next awarding natin, mas marami po tayong ma-awardan monthly. At the same time, ang goal po natin, lahat tayo may kasama na sa Zoom, no? Bawat isa sa atin, dapat ang goal natin, may isa tayong direct itong month ng July. Kaya ba natin yon? Ayan. So, yun po. So, once again, congratulations. Palakpakan natin. So, sobrang proud po kami sa inyo na mga coach nyo na kayo po ay isa sa mga kumikita na sa business natin. So, yung goal lang natin, mas palakihin pa natin. Okay po? Palakihin pa po natin yung kita ng bawat isa. So, makipagtulungan po tayo sa bawat activities na ginagawa po natin. At the same time, itodo po natin ng todo yung negosyo po natin. Kasi ang bilis ng araw, July na po ngayon. So, kailangan po natin ng mga bagong makakasama sa negosyo po natin. Okay po? So, with that po, no? Siguro bago tayo matapos, so let's end po. May announcement ba tayo? Ang announcement natin, no, para at least alam ko, final na yata to, October 18 po, 17, yung ating pong next Body and Soul. So, attend po tayo dyan. Okay po. And syempre, yun pa pala, no? Meron po tayong gaganapin na Royals Sales Rally on August 13. Ayan po. So, pwede na po tayong bumili ng ticket.
So, yung ticket po natin is 50 pesos po ang isa. So, pag po nakabili ka ng worth 3,000 na ticket, pwede ka pong mapasama, magkakaroon ka po ng special tickets o golden ticket. Yung ticket po na yon, pwede ka pong makasama sa raffle po natin raffle po natin na motor ng Honda Navi. Ano po? So, kaya po, pwede po kayo magdagdag pa ng ticket nyo. And syempre, marami naman tayong mapapanalunan bukod po dun sa Honda Navi. Yun po kasi yung grand prize natin. Okay po? So, yun. Support po natin yung team. And syempre, push po natin na yung mga follow-ups nyo, pwede nyo rin pong mabentahan ng ticket. 50 pesos lang naman, malay nyo, di ba? Isa sila sa mga manalo sa ating mga raffle prizes doon. And syempre, bukod dyan, hindi lang dapat bibili tayo. So, kaya po namin ina-announce ito kasi ang gusto po namin, lahat po tayo maka-attend ng ating pong sales rally. Okay po, so August 13 po yan. So, meron na lang po tayong isang buwan at mahigit para mapaghandaan po natin yung ating pong event na yan. Okay po, and see you all invaders. Ayan, medyo Hmm? Ayan, so bukod pa po doon pala, ayan, so syempre, kagaya nga ng sabi ko po kanina, yan, namayapan na po ang isa sa mga business partner natin, no, na si Sir Pete Amutan. So, ang Sir Pedro Amutan, kung kilala niyo po siya, alam ko kilala niyo siya kasi lagi naman siya nagpipray sa atin. No, yung ating prayer warrior na laging nagpipray sa atin every time na nagagathering po tayo. So malungkot, ano po kasi isa po siya sa mga talagang nakilala natin at nakasama natin sa negosyo, na-meet natin ng personal, ba napakabait na tao. Pero ganun po talaga ang buhay. So hindi po natin alam ang mga pwedeng mangyari. So, yun po, bali, namaya pa po siya kahapon ng umaga. No? So, po siya po ay taga Batangas, taga San Nicolas, Batangas. Siya po ay isang retired Philippine Air Force. No po, bali, hindi na daw po nagising. Yun po yung sabi po sa kanya. Nakita po ay hindi na siya nagising. So, in short, nakita po siya siguro ay baka wala na siyang buhay, no, sa bahay nila. Kasi alas 5 ng umaga po nalaman na siya po ay patay na. Ayan, so kaya po pupunta po tayo doon and sa mga gusto po na magpaabot po ng kanila pong tulong, ayan, so nabukal po sa puso nyo. Ayan, so pwede naman po kayong pwede po kayong mag-send, ano po, or cash, kung cash man po yan, mag-ibigay na lang po ng si Coach Gingging GCash para sa kanya nyo na lang po i-send, ano po. And pupunta po kami doon na para po makita sa huling sandali no, si Sir Pete. So, hinihintay lang po namin kung kailan po ba ang kanyang libing. Hindi po namin paalam kasi nga hinihintay pa yung mga anak niya. Yung anak niya po kasi dalawa yung nasa ibang bansa. So, hihintayin pa po syempre yon. And ang plano po namin is yung last day pupunta po kami hanggang ano na po kami doon, kinabukasan hanggang sa maihatid po natin si Sir Pete sa kanya pong sa kanya pong huling hantungan na po. So yun, ipag-pray natin yung pamilya ni Sir Pete. Syempre, nakakabigla po yung nangyari and malakas naman si Sir. Nung nakaraan nga lang, 'di ba? Magkakasama tayo sa Zoom. And siguro, ano na rin, sabi ko nga is siguro yung ano niya, yung kanyang tawag din, yung kanyang purpose, no? Yung purpose niya is, nagawa na niya. Nagawa na niya yung purpose niya sa pamilya niya, syempre sa atin. Kaya kung bakit tayo nandito pa, no? Bakit tayo nandito pa sa mundo, bakit tayo magkakasama pa? Kasi meron pa tayong malaking purpose. So, tapos na yung mission ni Sir. So, ipag-pray natin yung pamilya niya, syempre, and syempre, yung tayo, kasi nga, hindi naman sa atin iba si Sir. So, pamilya, parang ano na natin kayo, mga tatay na namin kayo. Tatay, mga lolo na namin, ano po. And ang maganda lang kasi pinagsama-sama tayo ni Lord na nandito tayo ngayon. Ano po, so yun, sa mga gusto naman pong sumama na malapit, sabihan po namin kayo, pwede po tayong pumunta sa kanila, sa Batangas po. Ano po, so yun po, invaders, hataw tayo, todo tayo ha, huwag tayo magsayang ng oras, huwag nating sayangin yung mga bagay na lumilipas at araw na lumilipas kasi napakabilis ng araw. Hindi natin alam hanggang kailan talaga tayo nandito. Ano po, so sabi ko nga habang binibigyan tayo ni Lord
ng buhay araw-araw, ng gising araw-araw, no? So ipagpasalamat natin, i-treasure natin kasi ibig sabihin yung goal natin at yung purpose natin sa mundo, ibinibigay pa sa atin ni Lord. Ano po? So, tumulong tayo. Huwag tayo mahiya na maging blessing sa maraming tao sa pamamagitan ng negosyo na ginagawa natin. Okay? Ayan, so yun lang po. So, good night everyone. So, alam kong malungkot tayong lahat kasi kilala natin si Sir Pete. Pero yun nga, ipag-pray natin siya, yung family niya. Yun, syempre, yung atin din, yung grupo din natin. Ano po, na basta magtulungan lang tayo. So, kung bakit natin ilalaban to, syempre, para din mapano sa kanila na tayo ang magtutuloy ng mga pangarap, no? Na para sa bawat isa sa atin. Okay po. So, yun lang, invaders. Meron pa bang additional, coach? Okay, so good night everyone. So maraming salamat. Hataw tayo, todo tayo ha. So sana po ay kung may kakausapin po at may gusto po kayong may tanong kayo kung paano ba kakausapin yung invite nyo, magsabi lang po kayo sa amin. Nandito lang naman kami. Na wag po kayo mahihiyang magsabi kung paano ko ba i-approach. Coach, may kakausapin po tayo. Magsabi po kayo. Pagtutulong-tulungan po natin yan. Okay, para lahat po tayo ay may masarap na Pasko. Kasi malapit na naman ang Pasko. Okay po. So, with that, invaders, good night and have a good day po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Lalo na po ngayon, no? Medyo maulan na. So, good night everyone. God bless. Bye-bye po. Thank you so much. We love you.